Guys, binitbit ko na yung ano para linisin yung aking mga ilaw. Akin tong sariling squeegee hindi sa kanila. Para may ilaw ako. Gamitin ko muna yung balde nila. Good morning mga choy, mga chay. Alas 8 ng umaga dito sa Kamloops, British Columbia. Kagabi pala, meron akong outro, yung last video ko, sinundan ito. Meron akong outro doon, may sinasabi ako, sinashoutout ako. But, nag-time lapse. Sobrang pagod, stress. Sobrang pagod kaya hindi ko na napansin na yung sit up or yung ano ng GoPro ay naka-time lapse. So, sayang. So, uulitin ko na lang uli. Sana nandito pa. But before that, bago ko sisimulan tong araw to, alam ko hinihintay ito ng isang tao from Dubai. Si Reagan Harana. Mark, in your thoughts lang, at my age at 44, na naging interesado akong mag-tracking sa kakapanood, kakasubaybay ng upload mo. I'm here in Dubai and planning to take truck license and planning to take truck license to get the driving code for the truckers and be landed on trucking company. Late bloomers na, pero pwede pa ba Marco? May age limit pa ba sa industry? Marco, hope to hear from you on your next vlog. I know you're waiting for this one. Ingat lagi sa biyahe. Yeah, first thing first, at your age 44, walang problema yan. Kung nandito ka sa loob ng Canada, kung nakapasok ka na ng Canada at gusto mo mag-tracking, walang limit or walang age limit ang tracking. Walang discrimination sa edad dito. Kahit matanda na, yung mga kasamahan namin ay mga retired or mga oldies na, but they keep on tracking. So walang discrimination sa edad, sa trabaho, sa buong Canada. Kahit mag-apply ka sa Tim Horton, kahit matanda ka na, pwede. Walang qualification na kailangan maganda, kailangan guwapo, kailangan sexy. Wala yan dito sa Canada. So sa trucking industry, walang age limit. As long as kaya mong mag-drive, kaya mong i-perform yung trabaho, kaya mong tapusin yung task, walang problema yun. Kaya mong mag-drive ng long haul or short haul or na haul. Yeah. So, basta kaya mong gawin lahat yung task at saka duties and responsibilities, ay walang problema yung edad mo. Okay? And ang tanong lang, kailangan pumunta ka dito as open work permit. Okay, open work permit. Pupunta ka dito as open work permit para makakuha ka ng class 1 or makapag-aral ka. Then, kasi pag open work permit, kailangan anywhere pwede ka matrabaho. Pwede ka matrabaho dito, ayaw mo, pwede ka matrabaho dito, pwede ka matrabaho doon. Kasi pag close work permit or LMIA, kailangan mo lang, naka-close permit lang siya, no? So, naka-specify lang talaga doon sa permit mo na doon ka lang talaga sa isang company. So, kung pupunta ka ng Canada, make it sure na open work permit ka para kung ayaw mo sa isang company, pwede ka lumipat sa ibang company. And the third one, kailangan meron kang $10,000 or more than that pang bayad sa trucking school, kasi hindi libre ang trucking school. Libre lang siya sa mga sa province ng Manitoba. I don't know, somebody told me na binago na yung fund o yung sa government, parang kalahati na yata yung babayaran mo, but before, full 10,000 yung binabayad ng government para lang mag-truck driver ka dito sa Canada. But kagaya mo na pupunta dito as open work permit, hindi ka PR, hindi ka citizen, so kailangan mag-prepare ka ng 10 to pataas, 10,000, that's $500,000 pangbayad sa trucking school. Okay? So lahat merong pag-asa. Basta yung sinabi ko, kailangan landed ka to sa Canada sa open work permit, mayroon kang permit, kasi alam niyo naman gaano karon ngayon kahirap pumasok sa Canada. By this year, sabi, maraming matatapos na mga open work permit or mga permits
na meron silang i-deport na 4 million plus. So, di ba, ang dami. Kaya mahigpit si Canada ngayon, but I don't know kung paano mo gagawin para makapasok ka dito sa Canada. And yeah, best of luck. So, yung sinabi ko, kailangan pumasok to, open work permit, then meron kang $10,000 and you can do duties and responsibilities. Kung makuha mo yung truck license or class 1 license dito, kailangan magawa mo yung duties and responsibilities as truck driver. Kasi may mga kasamahan or may mga kakilala ko, pag mag-apply sa isang company, okay, I can do that, I can do that, I can do anywhere, I can go anywhere. But once na pumasok na sa loob ng kumpanya, pumasok na sa iyong kumpanya at nagkasungay na or meron na siyang sungay ng konti, marami ng reklamo, ang dami ng alibay. But anyway, tatapusin ko lang ito aking pre-trip and then I'm ready to go, head back to Fort Saskatchewan. See you there. Bye-bye.
hours and 45 minutes. Merong nag-sinya sa akin isang sasakyan private, up and down, up and down. So high beam, low beam, high beam, low beam. So dalawa lang option doon, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Something's ahead, anong meron dito na may, I don't know, or isang Filipino driver na pickup truck na recognize niya na may flag ng Pilipinas sa aking windshield. Napakaganda nito sa gabi, clear na clear yung kuha. Kahit anong ilagay mo sa, kahit anong flag, lagay ka ng pangalan mo, kitang kita sa gabi. Napakaganda. Pero so far so good, walang accident or walang signs, walang pylons na nakalagay. So maybe isang ang Pilipino nakasalubong mo kanina. Cause it's magic when two people fall in love. I'll never do I be so. All I need to know is this feeling. All the stars are bright. Every wish is ours tonight. Magic when two people fall in love. Ito yung pangit niya, nagpuputik. Going down, guys. We're going down. Oh, what's in here?
naman ako dito na nag-open.
la la. Ganda ng weather today. Sunny. Frozen Lake. Hey guys, instead na titigil ako sa Fort Saskatchewan, but I decided nandito na lang sa Edmonton, sa Sherwood Park ako magpapalipas ng weekend. Today is Saturday and Sunday bukas, kasi doon kung titigil ako doon sa dati kong pinaradahan, wala shower, walang shower doon, then mahirap. So bukas shower, and then Monday morning, dahil 8 o'clock yung aming appointment, maaga akong mag-start dito. Malapit na siguro, I think 30 kilometers to Fort Saskatchewan. Dito na lang ako magpapalipas ng weekend today, tonight. Sherwood Park. Oh guys, diff. Ay, nakakapagod. Whew, dumi ng truck. Oh my God. Straight to the max. Agahan ko na lang sa Lunes. Then diretso na rin ako ng Saskatoon pagkatapos ng unloading dahil safety ng truck. Kung titigil kasi ako, sabi ko nga, kung titigil ako sa Fort Saskatchewan, walang shower dun eh. Dito may shower. So anytime pwede. Saka lapit na lang ng Fort Saskatchewan. 30 minutes, 15 minutes maybe. Guys, binit-bit ko na yung ano para linisin yung aking mga ilaw. Akin tong sariling squeegee hindi sa kanila, para may ilaw ako. Gamitin ko muna yung balde nila. Hindi ko na makita sa ano eh, putik na eh. Yan, sa likod. Baka yan lang, babalik ko rin naman. Ayaw ko gamitin yung sa kanila dahil madudumihan yung ano nila eh, yung squeegee. Alright, that's it. Mas maliwanag na ngayon.
So meron akong kukunin na extra. So meron akong additional na kukunin dito. What I need. Diesel Extreme, meron ako yan. Washer fluid, kasama na sa diesel to. Anyway, air brake conditioner. Meron pa ako nito eh. Ito na lang. Washer fluid, 679. Isa lang. So I'm not sure kung saan pa ako pwedeng pumarada dito. Oh, may pinner doon. May 5, 6, 7, 8 axle. Pero meron ako nakitang butas dun sa likod. Baka atras na ako para doon ako paparking hanggang Linggo. Habang wala pang truck na kasunod. Wala na akong maparadahan dyan. Masyado nang malayo kung doon ako sa likod. Oh, may nakaparada pala doon, no? Ay, nako. Yun, yung spot na yun. Kunin ko. Yan, oh. Oh, diba? Ito ako sa gilid. Uy, may no parking pang nilagay. From there to there. Guys, mga chuy, mga chay, welcome back. So yung aking location today and dito sa Sherwood Park, Flying J as of now. Today is Saturday night, alas 8 ng gabi Edmonton time. Ikapoy kong maayo, sakit akong lubot. Walang signal, mabagal. That's okay. Anyway, sabi ko nga dito ako magpapalipas ng gabi. At saka weekend pala, dito akong papalipas ng weekend. Dahil may shower dito. Pagod. So bago ko ito tatapusin ng video, guys, as I promise, ito yung isa shoutout ko, yung sa mga sa previous vlog, yung una kong load dun sa Vancouver, si Kim Ibarol Bitan.
Shout out sa inyo dyan sa New Zealand. And si Zauri. And pa-shout out kay Ronnie Postolero dyan sa Canada, pero hindi niya alam kung saan dito sa Canada. Sana nanonood to si Ronnie Postolero dito sa Canada. And si Blazy Jan Lomio. And shout out kay Jan Lomio, ang kanyang magandang asawa, si Blazy Joy. Oy, shout out sa iyo Jan. Pinapa-shout out ka ng asawa mo, si Ranti Tabirao. And pa-shoutout sa kay Ranti Tabirao din, sarili niya. Ang pinapa-shoutout niya sa Nueva Ecija, Central Luzon. And si Ros Tangan. Shoutout kay Jonathan Calderon from Butuan City. And Lowe Tolentino. Shoutout sa iyo. Si Jay Apuya. Shoutout sa Banevents Styling Family. And Efren Bulanday. Shout out sa Bulanday family dyan sa Lopezina, Misamis Occidental, dito sa Mindanao. Rose Tangan, tapos na. Si Ralph Abina, hirap basahin, Ralph Alvarez. Ito, marami tayong mga kababayan sa St. Brooks, paano ba pronounce to? Yung pinagkunan ko nung malaking load. Marami tayong mga Pilipino na mga nagtatrabaho doon sa production. And shout out sa iyo Ralph Alvarez dyan sa St. Bruce, Saskatchewan, Canada. So sana makabalik ako dyan someday, soon. And kumusta sa ating mga kababayan na mga welder, mga engineer, kung basta lahat ng ating mga kababayang Pilipino dyan. Ingat kayo palagi dyan sa Saskatchewan. And si Edmonton Austriaco, shout out sa Austriaco and Calderon family from Baguio City. And Sonny Ibanez, shout out sa Ibanez family from Camiling, Tarlac, watching from United Arab Emirates. And I think that's 12 na mga nakita ko dun sa first video, sa first load sa Vancouver, ang mga nagpapa-shout out sa next. Yun naman yung, I think, saan ba yun? Yung delivery, yung sunod na ano. Kablo nyo, wala pa yung kaon. Wala pa ko'y pila na kadlaw. Ilang days na wala akong kaing rice. Puro tinapay, puro apple. Minsan tinatamad akong tinatamad akong magsaing ng kanin. Dahil pagod. Just like kahapon pagka load namin kahapon pagdating ng Kamloops. Splack. Gusto ko na agad magpahinga. Nag-i-edit ako ng video pero hindi ko na natapos. Nakatulugan ko na yung editing. And then kaya na-delete ako ng isang araw, yung sinundan nito. Late akong nakagawa ng video. Mahirap. One man army. Pero para sa inyong entertainment, sa inyo para makapanood kayo. Para na rin kayong everyday nakasama ko sa aking biyahe, everyday na lagi niyong pinapanood ang video, para na rin kayo nandito sa Canada. So kailangan kong ang akong apple by, ano mo, I think 10 piraso to, itong gala na apple sa Walmart. 3 na lang dahil napakasarap niyang kainin, napakalambot. Binanatan ko na ng binanatan. So paano guys, nandito ako sa Sherwood Flying J. So aagahan ko na lang sa Monday papuntang customer dahil malapit na 30 minutes. And then pagkatapos ng unloading na yun, diretso na ako ng Saskatoon para sa safety. Ang daming ayusin itong windshield, dami kong babaklasin. Itong mga nandito sa aking harap, yung strobe light, then yung fender doon sa steering na natunga siya, nabiak sa gitna. Nilagyan ko lang ng bungee cord. Babaguhin nila, I don't know if mag-order sila ng new one or i-repair nila, but okay pa naman, hindi man siya nilagyan ko lang ng bungee cord para mag-impact siya. So ano pa bang marami pa ako ipapagawa bukas ng maga. Ililista ko lahat ng aking papagawa dito sa truck, para pati sa trailer, mga ilaw sa trailer. And yun sa trailer pala na hangin, nagawa na nung bago ako pumunta ng port. Dumating sila mga 7 o'clock ng gabi. So naayos nila, pero I think meron pa ring leak dahil pagdating ng madaling araw, nagbabawas ako ng hangin.
yung nagpa-pop out yung aking trailer brake. So meron siyang leak, nag-uubo siya. So I'll see you guys next time sa susunod na video. Pag-amping mo tanan and enjoy your weekend. And ako mag-i-enjoy din ako sa weekend. Sa shower ako, nakapag-shower na naman ako dun sa yard, but I need to get a shower every other day. Daghang salamat, pag-amping mo tanan and keep safe. And we'll keep on trucking. Bye-bye.